Yung mga bumabastos sa Supreme Court, idinimanda. At may balita tayo. Hindi pa tapos yan. Sige, bastusin nyo pa ang Supreme Court. Sige. Tingnan natin. Indirect contempt against Congressman Percival Sendanya. Ay, si ganon. Yung bakla. Siya may sabi mismo, bakla siya eh. Hindi dinimanda kasi binastos ang Supreme Court. Ano? Second, Professor Richard Hidayan. Nako, bakla. Bakla. Bakit pa puro bakla? Ang nasasabi ko, kasi ito si Percy, inunahan ng bakla eh. Ay, News 5. News 5 nga ba yan? Tali nyo mga aso nyo, ha? At yung best friend, yung best friend ni Atty. Topacio, si Secretary Larry Gadon. Oy. Sagot kayo, may sasabihin si Topacio, ha? Habang pinapanood nyo, sagutin nyo to si Topacio. Larry Gadon! Ulit, ha? Sagutin nyo. Larry Gadon. Blank. Kayo, sagutin nyo, ha? Larry Gadon! Asong ulul! Larry Gadon! Asong ulul. Sila nagsabi nun, ha? Sila nagsabi, hindi ako. Hindi asong ulul si Larry Gadon. Baka magagalit niyan. Bobo. Yan si Larry Gadon, bobo. Kasi baka sasabihin niya, kasi ganyan ang ginawa ni Torre. Tagal na daw niyang gusto makasapak ng unggoy. Pati unggoy, sinama ni Torre sa usapan. Bakit maitim ako, unggoy? Parang ganon. Niliteral. Baka sabihin naman yan, kayo, inaapi nyo mga aso. Tinatawag nyong ulul. Kaya tawagin nyo lang bobo. Bobo naman talaga yan eh. Siga dun eh. Paano naging abogado yan? Hours po natin, for example, kay Percival Sendanya, sinabihan niya Supreme Court na Supreme Cuddler ng mga corrupt ng mga opisyales. Cuddler, Supreme Court, cuddler ng mga corrupt ng mga opisyales. So, ibig sabihin, ang Supreme Court, kasabwat kayo. Sindikato kayo. Kasama ang mga corrupt na mga politiko. Hindi ako nagsabi niyan, si Percy. Yung bakla. Second, itong si Richard Hidayan nag-post sa Facebook at sa Twitter niya na lahat daw ng mga justices ng Supreme Court appointee ng mga Duterte, therefore hindi independent ang Supreme Court. Ito isang pang bakla. Ito pang isang anchor ata to ng News 5. Bakla. Ba't ang bakla ng bakla? Hindi naman bakla si Richard. Hindi bakla yan. Hindi po bakla yan. Hindi po bakla. Ano ba sasabihin? Teka muna, ang gulo-gulo kasi nitong si Percy. Sinabi niya na appointee ni So walang kredibilidad. Ang punto niya, walang kredibilidad ang Supreme Court. Siya nagsabi niyan si bakla, si Richard. Bilang abogado, as an officer of the court, we have the obligation to defend the integrity and the independence of the highest court of the land. Yes! Bakit? Kasi kung wala ng credibility ang Supreme Court, wala ng matirang justisya sa Pilipinas. That's why, as lawyers and as a Filipino, we have the obligation to defend the independence and the impartiality of the Philippine Supreme Court. Yan, sakto po yan. Attorney Tolentino. Huwag kayo mag-away ni Ka Erica. Umi-issue ka, Kotsole. Hindi. Kaibigan natin parehas yan. Ito lang sa atin. Napaka-importante na dapat tinuturo natin sa mga ating
taong bayan, lalong-lalo na kung ikaw ay mambabatas, ikaw ay gumagawa ng batas, so mambabatas ka. Dapat isa kang nagiging ehemplo na sundin ang Supreme Court. Kung mali sila, ang dapat nating gawin, palitan natin yung batas. Kasi po, nasa batas eh. Wala tayong magagawa dyan. Pag desisyon ng Supreme Court, wala na tayong pupuntahan. Hindi natin sila pwedeng gawing pizza, gawin natin silang gagawa tayo ng super Supreme Court. Yan na po yan. Anong tinuturo natin sa mga anak natin? Lalo na kayong mga mambabatas kayo. Lalo kayong nasa gobyerno. Parte pa banding kayo ng gobyerno. Ano sinasabi nyo? Ha? Maybe indirectly sinasabi ninyo. Sige, gumawa lang kayo ng kalokohan. Kahit anong desisyon ng Supreme Court, kukontrahin natin. Ha? Tayo bossing. Bakit? Congressman tayo eh. Tayo bossing kasi secretary tayo. Tayo bossing dahil anchor tayo ng isang media channel. Tama ba yun? Di tama ba na sinasabi natin? Tanungin ko na lang yung mga abogado. Pangkalahatan, kung may mga nanunood sa aking abogado, pakisagot nyo. Dapat ba binabastos natin ang Supreme Court? Oh. Tatandaan po natin. Gadon, abogado ka. Alam kong alam mo to, hindi ka bobo. Ay, hindi, bobo nga pala. Ano ba talaga, Coach Oli? Hindi, bobo nga. Kasi, hindi mo pwedeng ginaganyan yan. Ha? Yung mga politiko, pwede mong batikusin ng batikusin yan. Kasi hindi sila pwedeng maging onion skin. Pero ang Supreme Court, hindi yan politiko. Ha? Yan ang naisabi sa akin. Mag-iingat kayo sa pagbabatiko sa korte. Pwede niyong batikusin ng presidente, pwede niyong batikusin ng vice president, pwede niyong batikusin mga senador. Pero ang Supreme Court, medyo ingat kayo dyan. Iba po ang batas dyan. Hindi ibig sabihin ay iba sila or mataas sila. Hindi po ganun. Kaya lang, iba kasi ang pwedeng klase ng pagbatikos sa mga politiko, iba ang klase ng pwedeng pagbatikos sa mga private citizen na mga katulad natin. Magkaiba po yun. Mas mataas ang dapat pasensya ng mga politiko kaysa sa mga private citizen katulad natin. Ganon din po ang Supreme Court. Ay, ako hindi ko alam kung hindi alam ni Gadun yan. Kung hindi alam ni Gadun yan, bobo nga. Di ba? Kasi alam nyo, pag ganyan po ang mangyayari sa atin, kaya pasalamat ako. Pasalamat ako doon sa nag-lead. Ito sila, Atty. Tolentino, Atty. Topacio, mga kaibigan natin, sila Kaer, mga lead, mga nandiyadyaan. At kung sino man ang talagang nag-spearhead nitong demanda na ito. Kasi, alam nyo, hindi po pwede na kahit anong political leaning natin, magkaiba-iba man tayo, dapat sama-sama tayong nagpoprotekta sa Supreme Court. Kung meron tayong reklamo, hindi tayo naniniwala sa Supreme Court, merong legal na pamaraan. Pero hindi dapat bastusan. Diba? Kasi pag hindi natin protektahan ang the final arbiter, magkakaroon ng constitutional crisis. Magkakagulo po. Posibleng magkaroon tayo ng civil war. Kasi siyempre, may gusto ang pula. May gusto ang Pinklawan. May gusto ang DDS. May gusto ang komunista. May kanya-kanya tayo. Meron ding may gusto rin si Lisa tsaka si Tambaluslos. May kanya-kanya yan eh. Sino magsasabi ng tama? Kung lahat tayo, babastusin natin ng Supreme Court,
anong kalalagayan ng ating Pilipinas? Saan tayo pupulutin? Alam mo kung ang Supreme Court nag-decide ikulong si PRRD rito? I may disagree, pero hindi ko babastusin ang Supreme Court. Kung sa tingin ko mali ang kanilang desisyon, gagawin natin magreklamo sa tamang paraan. Hindi po ganong ginagawa ng ating mga politiko, lalong-lalo na yung mga mambabatas, lalong-lalo na yung mga tinatawag nilang political expert na binabastos to. Isipin mo, senador ka, sasabihin mo, wag natin sundin yung desisyon ng Supreme Court. Aba, hindi yun maganda. Kaya nga ako sabi ko, ibalik nyo dito si PRRD. Kung mahusgahan dito sa korte natin, I may disagree, I will disagree, but I will respect them. I will tell the DDS to respect them. Meron kaming hindi gustong nangyayari, meron kaming gustong hindi magandang desisyon ng korte, may paraan. Tatanggapin namin kasi yun ang desisyon nila. Magrereklamo kami ng maayos. Di ba? So, huwag kayong bastos. Kasi, pag sinunod lang natin yung ating mga political leanings, at wala nang pwedeng mag-decide above, yung pinakaulo, tapos tayo. Kung ang magdidesisyon, secretary katulad ni Gadon, edi executive department yan. Sila na magpatupad ng batas. Si Marcos na rin na mag-decide. Tama? Yun ang gagawin po natin ngayon. After this, pupunta na ako sa loob, mag-file na po tayo ng petition to declare those 3 individuals for indirect contempt. Yun. Yes, sir. Indirect. Ito pa. Meron ako nababalitaan na marami pang isusunod dito. So kayo, lalo kayong mga politiko, o kahit di kayo politiko, mga private citizen, sige, bastusin nyo pa ang Supreme Court. Nagmaisunod kayo. At tingnan natin. Kasi ang alam kasi na itong mga ito, malakas sila. Yeah. Kaya nilang takutin itong Supreme Court. Tingnan natin, pag-upo ni BP Sara. Yung tapang nyong yan, sige, saka nyo ilabas. Diba? Sige, bastusin nyo ang Supreme Court. Inahamon ko kayo. Total yan ang gusto ninyo, di ba? Bastusan. Tigas ng ulo nyo eh. Gusto nyo, kayo nasusunod eh.